Kahit it's the same role, it's the same character, iba't-iba kayo ng iba-iba kayo dito ng atake. So, ano yung sa tingin niyo magdi-distinguish sa inyo bilang two different AJs playing the same character? Hello po, ako po si AJ Benosa, gaganap na AJ. So, AJ sa AJ. Meant for you. Yes. Yeah. So ano yung question? Gusto ko malaman, syempre, bilang dalawa kayo artista rin, who will alternately play the role of AJ. Gusto ko malaman ano yung magdi-distinguish sa inyo, dalawa, as AJs, as two different AJs. Parang kasi po, for me kasi since magkaiba rin po yung gaganap na Esther, for sure magkakaroon kami ng ibang dynamics kung paano namin bubuuin yung mga eksena, kung paano yung building ng relationship namin sa isa't isa. But for me, pagbuo ko mismo sa kay AJ, but since sinulat po daw ni Sir Ricky 2008, at ginagawa po natin siya ngayon na very sensitive na lahat ng audience in terms of politically correct way kung paano natin i-classify yung gender and sexuality ng tao. So, mas kailangan nakaayon at malinaw po dapat sa akin at sa relasyon ko kay Esther kung paano namin siya lalaruin at iintindihin, unawaan na hindi siya magiging offensive or hindi siya masyadong another baklang maingay na naman sa mundo ng teatro or nasa play. Isang baklang sumisigaw na naman na, na pumasok lang sa kwento na sinulat din ni Lucas. So, yun yung pag-unawa ko na kailangan mas maging malinaw siya kapag pinortray na at nagkaroon ng malinaw na relationship between Esther and AJ na character. Yeah. Thank you for that. Very beautiful. Yeah. Oh, go. Ngayon po, ako po si Golda Salon and gaganap din po akong AJ dito. Simple lang. Anak po ako dito ni Esther, isa po akong queer and po. Medyo challenging sa akin tong... So guys, meron po tayong dito, may pot money tayo. Bawat challenging na kasabi yung challenging na word, magkanalan po tayo ng 20. Oo. Yes. Sige, go ahead. Yun lang naman po. Maraming salamat. Thank you so much, Golden AJ. So nabanggit na, sir, you wanna say something? Okay. Dahil nabanggit na ang character na Esther, no? I'm assuming ito yung konektado to sa tinanong ko kanina kung ano yung word na popya. Tama ba? Parang siya No, tama. So, tawagin po natin yung unang Esther, si Liza Dino, para explain po ito. Ano po ba ibig sabihin nun? What's popya? Explain ko talaga. Pakita na lang natin. Hello everyone. I play Esther. Si Esther ay isang babaeng very frigid. She's very proper. Parang hindi siya pwedeng lumabas dun sa lines na binuo niya, sa strukturang binuo niya para sa sarili niya. And that includes understanding kung paano siya magmamahal. So nabiyuda siya, pero all along, she's in love with her kasambahay na si Sarah. So kung paano tinulungan ng kanyang anak na si AJ na makilala ni Esther ang kanyang sarili at mas mailabas niya ang kanyang pagkatao at bigyan ng agency yung sarili niya na pwede siyang magmahal at pwede niyang ipakita yon sa taong mahal niya sa paraang alam niya. Yun yung magiging takbo ng kanyang kwento in Tara Kay B. So may follow-up question lang po from the floor. May ma-excite na po ba dito si Esther na ikasaselos ng asawa niya? Binulong lang po, binulong lang. Sa kagabi, nung nag-reading tayo, tapos binabasa ko na yung line na magme-make love, napapatingin ako din sa kaliwa anong reaction? Napaka-importante po na magkaroon ng representation. Ang mga iba't ibang klase ng pagmamahal, no? And yes, meron. Gusto
Yes, meron. Okay, so let's hear it from the other Esther. Palakpakan po natin Miss Olive dito. Hi, ako si Olive. Hindi naman po, kumbaga, itong role na to, no, is it a stretch for you na... Malalaman niyo po. It's a stretch for me, hindi lang yung character, pero isa sa mga AJ kasi dati kong estudyante sa UP. So siya yung magiging anak ko. At syempre, close friend ko si Sarah. Saan si Sarah? Saan si... Ayun, si Kath. Wala so, ka naman kasi selos. wala ka... Oo, so sa audition pa lang, ang tanong talaga namin, sino yung ikikiss namin? Tapos, kailangan mabango kami. Yung stretch lang for us. Pero very comfortable na pag-usapan naman mabuti ito. I think wala naman masyadong obstacle. Gustong-gusto namin yung stretch kami sa talagang ating gender fluidity, no? So, yun. I think ang maganda siguro sa storya ni Esther ay hindi lang yung gender, pero pinapakita yung sapat na pag-ibig. Siguro yun din yung magandang ma-explore kasi nga may isa pang layer pala. So akala namin hanggang sapat na pag-ibig lang. So paano rin siya binuo sa mind ni Lucas? Paano niya rin ito parang nire-resolve sa sarili niya? At kung paano niya rin ito ibibigay sa mga readers niya? Ayun po, sabi nga, kung mahirap, kailangan talagang gawin siya rin. Salamat. Thank you very much, Miss Olive. So, sa pag-usapan na natin ang tukol kay Esther, dumako tayo sa kanyang object of affection. Ayan. Kay Sarah. Hello, Sarah. Yes, Miss Kath Castillo bilang Sarah. I'm Kath Castillo. I'll be playing as Sarah, yung kasambahay na love interest nga nila Esther. Naman, kasi selos naman talaga ako. No? So, okay lang yan. Don't worry. So, ano yung tanong ulit? I just want to ask, like yesterday, di ba, nag-reading na kayo finally with the whole cast. Ano yung pakiramdam nung finally, binibigkas nyo na yung mga gagawin ninyo at sinasabi ninyo? Correct. I was really nervous kasi last year, nung nakwento nga sa akin na gagawin nila, binabasa ko na yung book, tapos sabi, oh my God, ang daming sex, ang daming sexual, ang daming intimate scenes. Of course, it's love. Of course, hindi mo naman matatanggal yun, di ba? So, it's not something to be ashamed of. Pero syempre, as an actor, magsi-stretching ka. So, anong klase stretching po magagamit dito? Hi, stretching. Okay. And then, so, ang maganda doon kasi, maganda naman kasi we collaborate. So, I asked Olive, and then sila Yong and LJ. We talked about it na hindi naman kailangan porque intimate scene, it should be as is. And that's the beauty of theater. That's what I personally, as an actor, am excited about. How do we show this intimacy and kilig without even, sabi nga ni Miss Olive, without even touching? Is that possible? And that's what I am excited for this project. Na, how do we show these different kinds of love? Bawal na pag-ibig. Ano ba yung mga pag-ibig na pinag-aralan? Kaya, totoo, challenge. Okay? Okay, Bente. Kasi ang dami-daming laman ng book. And it's just so exciting for us to show that and to actually live it. So, going back to yung gender, this kind of love, when I was studying it, sabi ko, paano ba ito mapakita to, lesbian, etc. No way. It's actually just love. It's actually you. I was recalling, paano ba kinilig dun sa first boyfriend ko, It's the same. And that's just a wonderful thing kasi yung characters namin, nila Lisa and Olive, was so bounded by expectations. Even as a kasambahay, bounded ako as my destiny, as only as a kasambahay. And how does our character challenge or something? How do we... 40 pesos na! Ayoko mag-spoiler. Kasi syempre kasi yan din, di ba? Pag hindi mo alam mangyayari. So, we all hope to see you there and we hope you can share our excitement for this project. Thank you. Thank you very much, Kat. I appreciate your answer.